Ito ang pinakamurang Snapdragon 8 Gen 2 phone ngayong 2023 to 2024. At ito lang naman kapare ko ay ang K70. Dahil mabibili mo lang ito sa presyo na 22,000 to 23,000 unlike sa mga naka-Snapdragon 8 Gen 2 na kagaya ng Samsung S23 series, Xiaomi 13 Pro, iQOO 11s at Red Magic 8 series na nasa 30 to 50,000 pesos mga kapare ko yung presyuhan. And usually hindi lang chipset yung bentahe ng K70. Meron ditong solid camera, solid display, solid build quality at kung ano-ano pa na pag-uusapan natin. And also pag-uusapan na rin natin yung pros and cons at kung para kanino nga ba talaga ang Redmi K70. Kaya ngayon, simulan na natin to. Let's go! So simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So usually mga pare ko, ito yung itsura ng box niya. Meron siyang K70 logo dito and then Redmi sa gilid. Very simple and minimal yung design ng box niya. Anyway, kapag inopen natin yung box kapare ko, makikita natin dito yung signature na isa pang box which is may nakalagay na Redmi. And then kapag inopen natin to kapare ko, ay makikita natin dito yung ating SIM injector tool. At nandito rin kapare ko yung ating jelly case na minimal lang yung design and also malambot siya. Pero quality yung dating nito and also yung feeling kapag hawak-hawak siya. Hindi siya chupi pa yung mga pare ko. Then after nun, may makikita tayo dito na user manual, napaka-basic, Chinese language nga lang. And then in the next layer naman kapare ko ay makikita na natin yung Redmi K70. And then sa last layer mga pare ko, makikita na natin dito yung ating 120 watts charging brick and also yung ating charging cable na medyo makapal. At yan lang mga kapare ko yung laman ng box ng K70. Okay, ngayon i-check na natin ang K70. Simulan natin sa build quality and design kapare ko ng K70. Pagdating sa design nito kapare ko, makikita natin na ito ay merong kakaiba na back part. And usually ito ay tinatawag na black frost. Meron ding white variant nito na tinatawag na white frost. And I think yung idea ng design nito kapare ko is all about snow or fire. It depends na lang yan sa perspective mo kung paano mo nakikita yung design. Yung unang-una ko na experience sa phone na to nung hinawakan ko siya is yung kanyang texture. Dahil na-feel ko agad na ito ay magaspang. But at the same time, medyo madulas din yung feeling or texture kapag hinahawakan to. Pero ang maganda dyan, ito ay naka-matte finish na. Meaning, hindi na tayo mangangamba sa mga smudges and also fingerprint kapag ginamit natin to without case. And yung pinaka-unique na part nga pala dito sa design ng K70 is yung pagiging holographic ng kanyang likuran. Pag tinelt mo kasi to ng left and right, ay nag-iiba kapare ko yung arrangement ng kanyang frost design or snowy design. At kung mapapansin ninyo, nag-iiba yung kanyang positioning. And to be honest mga kapare ko, nagustuhan ko yung gantong design. At alam ko yung iba dyan is hindi sasang-ayon sa akin kasi subjective naman yung pag-appreciate ng design ng device. So comment nyo sa ibaba kung gusto nyo or hindi yung design ng K70. And pagdating naman sa build quality nito kapare ko, ito ay naka-glass front and glass back na same Gorilla Glass 5 at ito ay naka-aluminum frame. And usually yung gantong kind ng build mga kapare ko ay nasa flagship level. And we can consider kapare ko na ang Redmi K70 is flagship phone. Pero yung presyo niya is pang mid-range level lang. At mamaya aalamin natin kung bakit ganito yung presyohan nito. Anyway, pag-usapan naman natin yung mga sides ng phone na to. Simulan natin sa bottom part ito. Unang-una makikita natin dito yung ating SIM card tray, isang microphone, USB charging port at isang speaker. At pagdating nga pala sa SIM card tray neto, supported din neto ang dalawang 5G nano SIM card slot which is wala tayo dito na SD card slot which is okay lang din naman dahil ang variant na meron neto is 12256. Pagdating naman sa right side neto mga kapare ko ay makikita natin dito yung ating power button and also yung ating volume rocker. And usually itong power button niya is just a power button. Ibig sabihin yung ating fingerprint dito ay in-display na. At pagdating sa kanyang responsiveness ay okay na okay kapare ko dahil wala akong nakita na kahit anong pag-delay sa pag-i-scan ng fingerprint scanner natin. Sa taas sa side naman ito mga kapare ko ay meron tayo dito isa pang microphone and also IR blaster na hindi nawawala sa Xiaomi phone. Pagdating naman sa left side nito kapare ko ay wala na tayo ditong makikita. Napakalinis lang yung marking na lang ng pagiging aluminum frame neto which is yung dalawang line. Now let's jump naman sa display specs ng phone na to. Pagdating sa display neto, ito ay naka-OLED display na. Supported na 120Hz, meron Dolby Vision, HDR10+, and 4,000 nits peak of brightness. And then sinasabi nila na mas maganda yung display dito dahil supported din ito ang 68 billion color. At pagdating nga pala sa max brightness nito mga kapare ko which is 4,000 nits, usually this is just an advertisement. Dahil usually hindi ko nakita na nasa 4,000 nits yung kanyang max brightness. Dahil yun agad yung una kong tinignan nung nag-check ako ng phone na to. And then nag-research agad ako about dun sa na-feel ko and then nakakita ko ng isang video na kung saan tinetesting yung screen ng K70 Pro which is same lang po na ginamit sa
screen ng K70 at nakita dito na nasa 1000 plus nits lang po yung pinaka highest brightness nito. Kaya itong 4000 nits is just an advertisement. Pero yung 1000 nits and above mga kaparekoy ay maganda na po yan pagdating sa ating screen brightness. Dahil visible na to kaparekoy at napaka-usable na ito pagdating sa outdoor use. So meaning kahit medyo matirik yung araw, kahit tanghaling tapat, makakagamit ka pa rin ng phone mo kapag merong 1000 and above nits ka pagdating sa brightness mo. Pagdating naman sa screen resolution nito kaparekoy, ito ay merong WQHD+, 2K resolution, and then meron pa rin tong Full HD+, 1080p resolution display. Tama kayo nang narinig mga kaparekoy na ito ay naka 2K resolution na. Pagdating sa kanyang display, maganda, makakapanood ka dito ng mga favorite movies mo, makakapanood ka ng mga favorite animes at kung ano-ano pa na gusto mong panoodin and 2K resolution. Pero, tataas yung power consumption ng device natin pagdating sa display. Dahil mas magkukonsume to ng more power dahil nga mas higher na yung kanyang resolution, meaning mas maraming kinakailangan ipakita, mas kinakailangan maraming render. That's the reason why mas malaki talaga yung power consumption ng mga 2K resolution phone. At yun na rin yung reason mga kaparekoy na halos lahat ng mga phone companies na merong 2K resolution device ay meron silang option na ibaba or ibalik sa Full HD Plus 1080p display yung kanilang resolution display. And to be honest mga kaparekoy, halos hindi mo mapansin kung naka 2K or naka 1080p resolution display yung device mo kapag gamit-gamit mo to. Para magkaroon kayo ng idea, here's my example. Check nyo dyan yung 2K at saka 1080p resolution display. Comment nyo sa ibaba. Mamaya i-reveal natin yung sagot. Anyway, tingnan natin yung positive side ng pagkakaroon ng 2K resolution. Unang-una, syempre, mas maganda yung dinidisplay niya kasi naka 2K resolution na to. Mas maganda yung quality nung dinidisplay nito at mas detailed kumbaga, and mas nabuboost nito yung graphics quality ng ibang game or kaya nung mga video sa pinapanood natin pagdating sa colors ito and also sa clearness ng mismong video or ng movie. Sa madaling salita, mas maganda tingnan sa mata kapag naka 2K resolution. So yun yung mga benefit niya. At kung ako yung tatanungin ninyo mga kaparekoy, mas okay para sa akin na gamitin nyo na lang yung Full HD Plus 1080p display ng mga phone niyo dahil unang-una, mas energy efficient to unlike sa 2K resolution, and also based on my experience ay hindi ko masyado nakikita yung pinagkaiba ng 2K resolution phone sa 1080p resolution phone. Makikita mo lang yung pinagkaiba ng dalawa kapag talagang magpo-focus ka dun sa display. Talagang makikita natin na mas sharp tingnan and mas detailed din tingnan ang mga 2K resolution display unlike sa Full HD Plus or 1080p display. Pero kapag gumagawa ka na ng mga certain activities like nagbabrowse ka sa Facebook or nagbabrowse ka sa Google o kung ano-ano pa mga regular activities sa ginagawa mo sa smartphone mo, ay hindi mo masyadong makikita yung 2K resolution display unless manonood ka ng movies or kaya mag-gaming ka dahil mas makakita ka ng medyo konting improvement pagdating sa display and also sa graphics quality ng game na mga nilalaro mo. Mas makulay sila kumbaga. And that's it mga kaparekoy. At para sa mga hindi pa naniniwala dyan, ito yung sagot mga kaparekoy dun sa binigay ko na tanong sa inyo kanina na nasaan ang 2K at 1080p resolution display. Kung tama yung sagot niyo, comment nyo naman sa ibaba. Moving on, pagdating naman sa storage and RAM nito kaparekoy, meron tong LPDDR5X 12GB RAM at meron din tong UFS 4.0 256GB of internal storage. At kung para sa iba mga kaparekoy, regular specs lang tong storage and RAM, ibahin ninyo to mga kaparekoy dahil ito ay naka UFS 4.0 na, meaning mas mabilis na mag-read ng data, mag-transfer and also mag-download ng data dito sa bagong UFS version. And to be honest mga kaparekoy, nagulat ako dito dahil nag-download ako dito ng Genshin Impact at inaabot lang po ng almost kulang-kulang 15 minutes mga kaparekoy. Pero don't get me wrong mga kaparekoy, nakadepende pa rin yan sa internet speed ninyo kung gaano kalakas yung wifi ninyo. And yes mga kaparekoy, dito pa rin sa part na to ay napahanga na ako ng Redmi K70. Pagdating naman kaparekoy sa kanyang battery, meron tong 5,000 mAh of battery capacity and supported na rin nito ang 120 watts fast charging rate mga kaparekoy. And to be honest mga kaparekoy, napakabilis ng charging speed na to dahil pwede mong ma-full charge yung device mo from 0 to 100 in just 18 minutes mga kaparekoy. Yung tipong kakalobat mo lang and then lumabas ka lang saglit or kaya nagbawas ka lang saglit, pagbalik mo full charge na ganyan device mo. Ganon yung feeling nun. And then nag-PC mark test nga rin pala ako dito para sa kanyang battery life at nakakuha lang naman tayo dito kaparekoy ng decent 7 hours and 33 minutes on screen time mga kaparekoy. By the way, tinesting ko nga pala to nang naka-on yung ating 120Hz and then naka 1080p resolution display lang tayo dito at ito yung nakuha natin which is pretty decent. Pagdating naman sa OS and UI na ito mga kaparekoy, ito ay currently nasa latest Android 14 na mga kaparekoy at ito din ay naka-latest Hyper OS na. Yes mga kaparekoy,
ko, ito yung ating Hyper OS, which is goodbye na MIUI na matagal natin nakasama. And straight to the point mga kapare ko, halos wala naman masyadong pinagbago itong Hyper OS sa MIUI. Medyo iba nga lang yung UI interface ito unlike sa MIUI, pero the rest is almost the same, just an Android device mga kapare ko. Para sa akin, Google Pixel pa rin yung mayroong pinakamalinis na OS. At pagdating nga pala kapare ko sa kanyang mga bloatware, dahil nga China ROM ang K70, meron tayo ditong mga Chinese application kapare ko na don't worry, mabilis lang naman i-uninstall. Just a basic uninstall button and then wala na silang lahat. Okay, ngayon mag-move on na tayo kapare ko sa build quality, design, looks, or kung ano-ano pa dyan sa K70 dahil tapos na yan. At mas unahin na natin pag-usapan yung performance kapare ko ng device na to. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, ito lang naman ay merong Snapdragon 8 Gen 2 at pagdating sa kanyang Antutu benchmark score, talagang malakas. Dahil nakakuha lang naman tayo dito kapare ko ng 1.5 million Antutu benchmark score, which is a flagship Antutu performance mga kapare ko. At kapag tingnan natin kapare ko yung kanyang GPU score at saka CPU score, makikita natin dito na same din to na sobrang taas. Kaya nakuha natin tong 1.5 million Antutu benchmark score. And dapat ang aasahan natin dito sa gantong score maganda yung kanyang graphics quality dahil napakataas ang kanyang GPU score. At hindi lang yan mga kapare ko dahil nag-thermal test din ako dito at ito yung nakuha natin na result. As you can see, green na green, meaning maganda yung thermals ng Redmi K70. Tinesting ko rin tong K70 kapare ko sa Wildlife Extreme Stress Test at ito yung result niya. Nakakuha tayo dito ng loop score na 3,667 and then nakakuha tayo ng stability na 85.6%. Meaning, yung pinakita kanina na result pagdating sa Antutu and also pagdating doon sa ating thermal test is pretty accurate dahil same lang din ng nilabas na result dito sa Wildlife Stress Test. Pero syempre, kagaya lagi na sinasabi ko ay hindi pa ito yung full performance ng device natin. May mas makikita tayong mga improvement and also issues kapag nag-test tayo ng game. Kaya ipasok na natin yung gaming test. Sinimulan ko agad yung gaming test natin kapare ko sa Genshin Impact at wala nang duda dito, kayang-kaya nito yung highest graphical settings at 60 FPS. At pagdating sa kanyang gaming performance, isa agad yung pinaka nakita ko dito nakakaiba, yung kanyang graphics quality. At ito lang naman yung tinutukoy ko kapare ko. Ngayon ko lang na-appreciate yung high graphical settings ng Genshin Impact sa ilang beses kong paglalaro ng game na to. At yung reason niyan madalas yung mga device na ginagamit ko is nasa setup ko lang sa high or medium graphical settings ito. And in terms of FPS mga kapare ko, maintain lang tayo ng 60 FPS pero may mga pagkakataon na bumagsak to ng 57 to 58 FPS mga kapare ko, which is not bad dahil smooth pa rin naman yung tingnan. Maganda yung kanyang graphical quality, yun agad yung sinabi ko kanina. At pagdating sa kanyang gaming performance wala nang duda, okay na okay dito yung ating K70. However, pagdating sa kanyang temperature, dahil nga naka-max out yung settings ito, nakakuha pa rin tayo dito ng mataas sa temperature which is umabot lang naman kapare ko ng 45 degree Celsius. Pero ang good thing dito mga kapare ko, hindi ko naman siya nakuha agad ng ilang minuto. As in, umabot din naman kasi ako ng mga almost 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact bago ko maramdaman na medyo umiinit na yung device na to. And usually reasonable na umabot to ng ganito kataas dahil naka-max out yung FPS and graphical settings kapare ko ng Genshin Impact. At wala pa akong phone na nakita kapare ko na minax out lahat ang settings ng Genshin Impact at hindi uminit. Kahit sa PC, ganun yung nangyayari. At ito na rin yung reason ko pare ko kung bakit halos lahat ng gaming phone ay naglalagay ng built-in fan cooler. Kung in terms of performance lang, walang duda na kayang-kaya ng K70. However, pagdating sa kanyang temperature, mas marirecommend ko na gumamit pa rin kayo dito ng phone cooler para mas malaro nyo to ng pangmatagalan nang wala kayo na feel na masyadong init. Which is a standard procedure para sa mga nagbababad sa game. Yun yung masasuggest ko. Tinry ko rin tong K70 kapare ko sa Firelight 84 at ito yung kanyang supported graphical settings. Kung makikita natin dito, naka-max out lahat ng settings natin. Lahat yan naka-extreme settings. At pagdating sa kanyang gaming performance, walang duda. Same lang din dito kapare ko sa ating Genshin Impact. Sinisiw lang din ng K70 kapare ko ang Firelight 84 dahil yung performance sa dito is goods na goods. However, may nakita lang ako dito na medyo abnormality pagdating sa kanyang FPS kasi nung una kong laro ay nasa 90 FPS to kapare ko. Kahit dun sa built-in FPS meter ng Firelight 84 ay nasa 70 to 90 FPS yung kanyang FPS pero nung mga tumatagal yung game, nag-maintain na lang to sa 60 FPS. Pero yung performance niya is hindi nagbago, smooth pa rin, maganda yung kanyang FPS, graphics quality, and also movement. At pagdating din sa kanyang touch response kapare ko ay napakaganda rin nung kanyang touch response dahil ito ay naka 480 Hz touch
sampling rate. Meaning, mas responsive, mas mabilis magrehistro yung mga touches natin at ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito, K70. And by the way, ang supported nga pala na fingers dito is 10 fingers na, meaning pwede na natin to gamitin sa kahit anong game na nilalaro natin na ginagamitan natin ng mas higit pa sa 2 fingers. After ng isang game mga kaparekoy at umabot ng 17 minutes yung paglalaro namin, and by the way, nag-testing nga pala ako ng Firelight 84 after kong maglaro ng Genshin Impact, meaning yung temperature na nandun sa Genshin Impact is nakuha pa rin ng device ito dito, and ang maganda dyan is mas bumaba yung temperature niya from 45 to 43 degrees Celsius, meaning talagang mabigat ang Genshin Impact. At pagdating naman dito sa kanyang thermal, pretty decent na yan. Just I said, mas maganda na gumamit pa rin kayo dito ng phone cooler dahil usually mga kaparekoy, wala pa ako nakitang gaming phone or phones na merong mga higher chipset na hindi uminit kaparekoy sa mga heavy game na naka-max out yung graphical settings. Yun na rin yung reason kung bakit halos lahat ng mga gaming phone ay merong built-in dissipation, exhaust, or kaya built-in na phone cooler para sa mga units nila. Nandyan ang ROG, nandyan ang Red Magic at kung ano-ano pa. And by the way mga kapare ko, gagawa nga rin pala tayo dito ng separate extreme gaming test. Kaya kung meron kayong mga suggested or kaya meron kayong gusto ipatry na games dito mga kapare ko sa phone na to, ay comment nyo na niya dyan. At para malaman natin kung optimize ba ang chipset ng K70 dyan sa game na gusto mong laruin. Pag-usapan natin yung sa susunod na video. So naglaro din ako dito kapare ko ng Mobile Legends. Sa Mobile Legends, ito yung supported graphical settings niya. Dito sa Mobile Legends, sa tingin ko hindi pa ganon ka-optimize yung Snapdragon 8 Gen 2 dahil wala pa tong ultra frame rate. Pero meron na tong ultra graphics quality mga kapare ko. And in terms of gaming performance naman ng device ito sa MLBB, gusto ko sana sabihin na overkill na masyado tong device ito. However, hindi niya nga supported yung ultra na frame rate natin, which is hanggang 60 FPS lang yung na-produce ng Mobile Legends. At pagdating dito, pretty decent naman yung kanyang performance. Wala ako nakita na kahit anong FPS drop. At dahil nga mataas yung ating touch sampling rate, ay talagang magagamit natin dito kapare ko yung ganong benefit. At kung makikita ninyo dito, napaka-responsive ng screen niya, yun yung masasabi ko. And hindi na natin kailangan pang masyadong talakayan yung gaming test dito sa Mobile Legends dahil alam naman natin na hindi ganun kabigatan tong game na to. Kaya ipasok na natin yung isang mabigat, which is yung CODM. And dito mga kapare ko, natuwa ako sa kanyang settings dahil meron na tong ultra frame rate, which is yung pinakagusto kong settings. However, pagdating sa kanyang graphics quality, coming soon or not supported pa kapare ko yung ating max graphics, which is para sa akin walang problema basta yung ultra frame rate is nandoon. And then pagdating sa kanyang gaming performance, syempre, smooth na smooth mga kapare ko. And to be honest mga kapare ko, kung CODM lang yung lalaroin mo, for sure malalaro mo dito tanong 1 to sawa. Dahil pagdating sa kanyang thermal, goods na goods din kapare ko. Dahil nakakuha lang naman tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius. And yeah, napaka-reasonable yan mga kapare ko dahil naka-ultra FPS tayo. At yeah, kagaya na sinabi ko, pagdating sa kanyang performance, wala na tayong masyadong ikakaso or ipupula pa dito sa performance niya. Talagang overkill siya for me. And usually mga pare ko dito na muna tatapusin yung gaming test dahil gagawa nga tayo ng extreme gaming test dito sa device na to at antayin nyo yan, ipapublish natin yan this week. Okay? Anyway, proceed tayo sa camera. Pagdating sa camera na ito mga kapare ko, pretty impressive din dahil ang kanyang rear camera ay meron siyang triple camera setup. Meron tong 50MP para sa kanyang main camera with OIS. Meron tong 8MP para sa kanyang ultra wide at meron din tong 2MP para sa kanyang macro camera. Naman sa video resolution na kayang i-shoot ng ating rear camera, kaya na itong mag 8K at 24fps, 4K at 24 to 60 FPS, and 720p at 1920 FPS but in slow motion mode. And with EIS na po mga kapare ko yung kanyang video. At pagdating sa kanyang photo and video quality, wala na ako masasabi mga kapare ko, hands up dito kay K70. Dahil real to kapare ko, maganda yung kanyang image processing. Makikita ninyo dito sa mga sample photos natin na sharp, vibrant yung kulay, and also maganda rin yung saturation or saturated na rin yung kulay ng photo, at hindi din over-enhance kapare ko yung quality ng photo. To the point na kahit medyo kayong manggi yung kulay mo ay ginagawa kang maputi sa camera, which is yung iba ay hindi gusto yon at personally hindi ko gusto yon. At pagdating naman sa portrait camera nito mga pare ko ay napaka-decent ng performance ito dahil ang ganda ng background separation nito from sa subject niya. At makikita natin yun dito mga kapare ko at tingnan nyo naman yung mga sample photos natin dyan. Ang gaganda diba? And then kahit gabi mga kapare ko ay maganda rin yung ating mismong background separation dito sa portrait mode. At makikita ninyo rin yan dito sa sample photos natin. However, hindi ganun ka-perfect kapare
kapare ko yung portrait mode dito. Dahil medyo may sublight din siya sa edge detection, which is reasonable na rin naman. So, mas maganda pa rin na magkaroon ka ng proper source ng light. And also, kung gabi ka mag-shoot, ay dapat medyo maliwanag man lang kahit dun sa background ng subject mo para makatake ka ng magandang photo. And in terms of light mga kapare ko, kahit low light shot nga din pala i-take natin dito ay okay na okay din dahil ini-enhance niya at pinapaliwanag niya yung photo to the point na hindi naman ganun masisira yung image or magkakaroon ng grayy part doon sa mismong photo. Basta okay pa rin siya kung okay tatanungin ninyo. At pagdating naman kapare ko sa kanyang video quality ay napaka-impressive din ng performance nito. Dahil kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 FPS, tignan nyo naman kung gaano ka-smooth itong video na to. Yan kapare ko ay kuha dito sa camera ng ating K70. Oo, meron pa rin siya mga parang stuttering or parang merong yanig kapag nakikita nyo sa video habang naglalakad tayo na nakikita rin natin sa iPhone mga kapare ko. Meaning, mas magiging stable to if gagamitan natin to ng gimbal. Pero as of the moment, wala akong nagamit na gimbal dahil hiniram ng kapatid ko. Kaya hindi ko napakita sa inyo yung sample ng merong gimbal. Pero isa lang yung masasabi ko sa inyo, maganda yung kanyang stabilization and also, syempre, yung video quality dahil 4K at 60 FPS to na hindi kayang i-offer ng ibang cameras. Kaya nga, in terms of gaming and camera mode or camera part ng phone na to ay sulit na sulit para sa presyo niya. Anyway, pagdating naman sa selfie camera ng device na to ay meron tayo ditong 610MP at kaya neto mag 1080p at 60 FPS video resolution na naka-EIS na rin. At pagdating sa kanyang video and photo quality, ito lang naman mga kapare ko. Decent na rin, magandang image processing, hindi masyadong luto, hindi masyadong over-enhance yung ating mismong photo. Pero syempre may enhancement pa rin na nangyayari dyan. Pero yeah, maganda pa rin yung ating photo quality sa selfie camera nito at maganda rin yung model by the way. Anyway, pagdating naman sa kanyang video resolution kapare ko, okay na rin naman. Pero medyo dismayado ako dahil nga naka 4K na yung ating rear camera. Kaya naman yung ilagay dito sa front cam, hindi pa nilagay, di ba? So ito naman yung sample quality niya. So mga kapare ko, ito yung selfie camera natin at ito yung kanyang video quality. By the way, 1080p at 60 FPS. Medyo disappointed ng konti kasi hindi pa nila binigay yung 4K at 60 or at kahit at 30 man lang, di ba? Para medyo silky smooth yung kanyang resolution or maganda siya tingnan. Kasi kung nakita naman natin yung rear camera natin para sa ating 4K at 60, ang smooth, ang ganda ng quality. Wala ka masyadong mapupula doon. So yeah, maganda siya. And by the way, ito na rin yung mic test. So ano sa tingin ninyo? Okay ba? Or hindi? Comment down below. And yan na po lahat mga kapare ko yung full in-depth review natin about dito sa Redmi K70. Ngayon pag-usapan naman natin yung cons dahil yung pros ay kanina ko pa mga sinabi mga kapare ko. Kaya ngayon pag-usapan natin kapare ko yung cons ito na maaaring maging deal breaker para sa iba natin mga kapare ko dyan pero dapat malaman ninyo to. Unang-unang cons mga kapare ko ito ay isang China ROM. Ang ibig sabihin kapare ko kapag China ROM meaning ito ay China exclusive phone. Ginawa talaga to para sa mga Chinese people. Pero don't worry, kayang-kaya naman natin siyang i-setup. Wala kasi itong Google Play Store sa unang-unang pag-setup nito. So kung hindi kayo masyadong maalam sa pag-setup nito, mahihirapan kayo. Pero I think gagawa na lang ako ng video about dito para hindi kayo mahirapan in future kung bibili kayo ng China ROM. So comment down below if gusto nyong malaman yung pag-setup ng China ROM. Basic lang naman pero yeah, medyo nakakalito ng konti. Dahil nga wala itong Google and then sa una, ito ay naka-Chinese language. Not totally all is Chinese language. Meron lang mga application na naka-Chinese language pero yung iba is English naman. At pwede mo naman yung i-setup sa inyong keyboard at also sa inyong primary language. And next cons ko naman dito kapare ko dahil nga ito ay isang China ROM, wala po itong local warranty. Meaning kung masisira ninyo to dito sa Philippines, para makapag-avail kayo ng warranty, ay kailangan nyo pa siya ipaayos sa China. Pero pwede rin naman sa ibang Xiaomi store. However, kinakailangan nyo mag-pay. So, ibig sabihin, hindi siya covered ng warranty. Next na cons ko naman kapare ko is about sa dito SIM card. By the way, dito SIM card pa lang yung nagamit ko dito sa K70. Kaya dito SIM card pa lang yung mako-confirm ko pagdating sa problem sa signal niya. Dahil hindi ko dito nakikita kapare ko yung 5G bandwidth. Minsan pumipitik-pitik siya, nakakasagap siya ng 5G pero madalas naka 4G lang to. Kaya hindi ko ma-max out or makita yung pinaka-speed test niya pagdating sa 5 GHz or network. Kaya hindi ko siya ma-confirm as of now. And then pagdating sa other network, hindi ko pa ito nasasalpakan ng SunSmart or other network pa bukod sa dito, kaya hindi ko ma-confirm sa iba. Anyway mga kapare ko, ito na yung full in-depth review natin about sa Redmi K70. If meron akong hindi mga na-topic or hindi ko pa nasama dito sa video, i-comment nyo naman dyan sa ibaba at pag-usapan natin sa comment section. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Antayin ninyo yung magiging next gaming test natin dito. And also, kung meron kayong mga suggestion na game, i-comment nyo na sa ibaba. At about nga pala sa store na pinagbilhan ko nitong K70, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para magkaroon kayo ng idea kung saan ako bumili at kung magkano yung presyohan. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Peace out.